Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Hanggang sa, sabi ko sige, next ano na lang. Itong sabi nila, sabi natin, by June, magkakaroon na ng training na ganito, which is makatulong sa project namin. So nakapasa ako. June na yun, pa-September na ulit, hintay na naman. Yan, ganun na yung naging cycle sa akin. Hanggang sa, Parang almost 3 to 4 years na ganun. Ba? Well, hanggang ngayon naman. Pero yung question ko na, meron bang parang progress, lalo na sa sahod, sa benefits? Sa sahod, Increase? medyo nakakalungkot lang. Kasi, meron kasi akong times na, nagkaroon kasi ako meron kasi sa Accenture nung tinatawag na PIP, Performance Improvement Plan. Ang bali-balita, per team, kailangan may isa kang iaalay. I mean, yung either manager mo or yung supervisor mo, ang mag-aalay. Ang mimili ng alay. Okay. So, may time nung nasa Makati ako, madalas ako late, like mga 30 minutes. Ang iaalay mo, yung nasa taas lahat? Nasa baba, ang alay. Okay. Saan ka? Sa baba ako eh. Okay. So, kahit ikaw na 30 minutes, ang performance ko, sobra-sobra. Overtime, na legit na overtime talaga, may trabaho. Pagdating kasi ng bandang June, ganun, may discussion na yan. Okay, sino yung least performer? Syempre, wala silang basehan na sabihin na ito ang least performer. Pinakabutos mo lang, late eh. Doon ako dinali. Pag nagkaganon ka, meron kang 3 months na may special project ka. Like, wala siya sa... Parang high school Medyo related siya sa trabaho mo, pero medyo out of scope na rin. Magulo. Tapos, wala kang, kung tinatawag nilang performance bonus, parang 14th month yun, wala ka rin increase. So, nagkaganon ako. For 1 year? For a year yun. So, pag natapos mo yung project, may 1 year cleansing period ka naman. Siyempre, pag nagkaganon ka, hindi ka eligible for promotion pag nagkaroon ng deliberation. Sabi ko, sige, tiising ko. Kasi kailangan pa trabaho, di pa ako makarisk nun. Kasi gusto kong makatulong din kay mama nun na makabigay sa mga gastusin, gano'n. Hanggang sa after 2 years, na gano'n na naman ako. Medyo may hinanakit na rin kasi ako dun sa mga nag-assess sa akin. Kasi yung tinuturuan ko, na dalawa, na-promote, tas ako, na gano'n ulit ako, na no increase na naman. So medyo may politika? Hindi naman siya politika. Pero kasi nataon din siguro na yung dalawang kasama ko is, sabi natin, 5 taon nang hindi na-promote. Okay, so mas matagal sila? Mas matagal ako, naging, kumbaga parang under ko sila, senior nila ako. So, pero sa tagal pero na-promote ka na rin? Na-promote na ako. Nakatatlong. So sila, wala? Sila wala. Okay. Ganun. So, na-promote sila sa mga naloob ko noon. Kasi yung tinuturuan ko, yung sinasalo ko yung trabaho, mapopromote, tapos ako, performance improvement lang. Bumali ata yun. Di, ganun, cleansing ulit. Kasi ang pangit ng feedback sa'yo nun pag umalis ka. May option ka na mag-resign ka agad before mag-September. Kasi September ang simula ng PIP nila. Grabe yung card sa inyo, no? Kaso wala. Di ako nakalis. Sabi ko, hindi ko, parang magpapakaloyan ako dito. Kasi kung sakali man, umalis yung team lead ko, tingin ko, na ako. Kumbaga karapat-dapat naman na ako maging team lead. Kaso di umalis eh. So, masasabi mo bang na-forfeit yung goal mo? Na ang goal mo kasi is magpayaman eh. Masasabi mo bang na-forfeit yun? O nandun, papunta ka na doon? Well, nung time na napipip ako, forfeited talaga. Kasi parang nagsayang ako ng 1 taon. Well, 2 beses yun. So, 2 taon yun. Sinayang ko na wala akong increase. At the same time, naisip ko na gumaganda yung resume ko since ang tagal ko dun sa trabaho ko yun. More on, babawi na lang ako sa experience ko. Tsaka siguro continuous yung learning o yung skill, yung improvement ng skill or additional skills. Continuous naman. Kasi as the time goes by, kada-develop din naman, tsaka i-improve yung technology. Iba-iba, no? So, may mga natututunan pa rin naman. Ano yung pinaka-mahirap bilang IT? Pinaka-mahirap bilang IT? Para sa akin, yung magkaroon ka ng sarili mong specialty. Kasi sabi natin, generic kasi kayo lahat doon eh, no? Oo, sabi natin, ang nasimulan ko kasi, kumbaga parang pinaka-basic. Na wala, sabi natin, iba siya dun sa tulad nila Kuya Jed na developer, kay G na security, sobrang malayo, wala rin ako sa web design, literal na parang technician. And wala rin option na pag lumipat ako, magiging specialty ko yun. Kasi nung time na lilipat ako, wala na mga available sa ibang team.
Ang pinakamahirap sa akin yung sa specialty talaga. Since wala akong panlaban talaga doon. Though, other than that, kung ano man technology yan, kaya ko namang aralin yun. So, dun sa specialty na sinasabi mo, nandun ka sa parang technician side. Oo. Pero ano kasi siya, ang tawag nga sa akin, jack of all trades na. Master of none. Halos lahat, alam ko, pero wala akong specialty. Master. Yun yung tawag sa akin. Maganda pakinggan, pero problema, paano mo bebenta sarili mo sa akin? Kasi doon gagawa ng pera eh. Yun yung mahirap sa pagiging IT para sa atin. Pero depende naman yun sa na-experience din ng ibang IT. Sa iba kasi madali na lang eh. Programmer ka. Yun, literal, pag programmer ka, patagalin mo lang yung ano mo, aralin mo lang yung mga bagong programming language. Okay na, kasano ka na eh. Kaya nagsisimula yung pag-build ng specialty. Well, actually, unang taon mo pa lang, pwede na eh. Diba, para tayong IT graduate, yung unang taon mo doon sa corporate world, doon ka na pwede mag-build. Yun na yun, kung ano yung trabaho mo talaga na ano. Kasi, sabihin natin, 20 kaming graduate ng IT. So, pag mag-a-apply ka, open lahat. Pwede kang maging graphic designer, web developer, programmer, security, mga ganun. So, depende yun kung ano yung gusto mo talagang tahakin na ano na path ng IT. Eh, nung time kasi sa akin, sabi ko gusto ko lang magtrabaho. Tapos, naipit ka na doon sa laro ng kumpanya. Oo. Kasi ang in-apply ko talaga sa database ako. Kaso nung nasa training grounds ako ng Accenture, parang may 3 months tayong training or at least 1 month. So database ako, then nung time na parang graduate na kami sa training, basic training, kinausap ako ng parang supervisor doon sa training grounds na yun. Sabi may opening sa Windows. Yung usual, mga computer server, ganun. Sabi ko, sir, ano po ako, database po yung in-apply ko dito. Database po yung skill ko. Eh, na-sales stock ako. Sabi, ayaw mo nun, may skill ka na sa database, magkakaskill ka sa Windows. Dito ako nito. Nung tabo, graduate ako, 19. 19, So, mga gano'n, 1920. 1920, gano'n. Sige sir, tanggapin ko na. Kasi ang mangyayari doon, pag di ko tinanggap yun, tenga ako doon, wala akong gagawin. Yung mga kasama ko, may kanya-kanyang project na, ganyan. Ako nandun lang ako, magte-training, online training, yung mga ano lang, para module-module lang, ganun. Sabi ko, sige po, tanggapin ko. Hanggang sa'yo, sobrang lawak pala nung napasok ko. Ang akala ko kasi, mag-configure ako ng mga server, ganyan. Pero nga, napunta ako doon sa parang technical support. Which is para sa akin, okay naman na trabaho, kaso medyo generic siya eh. Na hindi mo siya, medyo mahirap hanapan ng ano, specialty. Unless magkaroon ka ng certificate. May mga certificate din kasi na pwedeng gamitin na pwede rin magpataas ng sahod sa'yo. Kahit sabi natin technical support yung nasimulan mo, pwede ka maging system administrator. Yun, mataas na ano na yun. Ganun na siya.